Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan.
tayo po ay magpili-pili. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa muli, Panginoon, na dinala mo kami upang muli kang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Muli mo kaming samahan, Panginoon, sa aming pagsamba, sa pakikinig ng iyong mga salita. Ang iyong dadalhin, Panginoon, ay itago mo nga po sa inyong likuran upang hindi ang kanyang sarili ang makita, kundi kayo, O Diyos. Kayo ang maluwalhati namin sa umagang ito, Panginoon, sa aming pagsamba. Dalhin mo nga po ang iyong mga anak. Paalala mo po na meron pong simbang madaling araw. At ngayon po, Panginoon, Panginoon mo kami ng banal na Espiritu, O Diyos. Ikaw ang mangungusap, Panginoon, upang ang aming maririnig na mga salita mo ay tumimo sa aming mga puso, O Diyos. At nawa, Panginoon, magsilbi itong kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa pagbasa ng banal na kasulatan. Ang atin pong tekstong pagbubulayan sa umagang ito ay makikita natin sa Mabuting Balita ng Lucas, Kabanatang 1, talatang 5 hanggang 25. Pero ang babasahin ko lamang po ay ang mga talatang 18 hanggang 22. Sinabi ni Sakaria sa anghel, "Paano ko pong matitiyak na mangyayari iyan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako'y si Gabriel na naglilingkod sa Diyos. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balita. Ngunit dahil sa hindi ka naniniwala sa mga sinasabi kong matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito." Samantala, naghihintay naman kay Sakaria sa mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya sa ganoon sa loob ng templo.
Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita, kaya't mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Napag-isip-isip ng mga tao na baka nakakita siya ng pangitain sa loob ng templo. Si Zacarias ay nanatiling pipi. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. Hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. Sinabi ni Elizabeth, "Ngayon, kinahabagan ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang sanhi ng aking kahihiyan sa harap ng mga tao." Pinagpala na po ang pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Bago po magpatuloy ang The Christ child was born, tagapagsalita ngayong and the umaga. joy that filled heaven spilled over to the Ay, earth. sorry po muna. There were shepherds near Bethlehem keeping watch over their flocks of sheep that wondrous night. Suddenly, without warning, an angel appeared to them. They were terrified, but the angel said to them, "Don't be afraid. I have good news that will bring you great joy. Today in Bethlehem, the Savior you've been waiting for has been born, and the world was given the gift of joy. Joy to the world, the Lord is come." The shepherds were watching their flocks through the night when an angel appeared in the sky. Don't be afraid, I have news of great joy, was the message he brought from on high. And the heavens were filled with the heavenly host, for the joy was too great for one. And our shouts of praise will repeat the refrain, and the promised Messiah has come. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Our Savior has come as a baby boy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Our Savior has come as a baby boy. Repeat the sounding joy. The Lord is come, let her receive her King. And so let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. 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 Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ. What wheels and flocks from steels and blades. Repeat the sounding joy. 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 Our Savior has come as a baby boy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Our Savior has come as a baby boy. Our
Purihin ng Diyos sa magandang awitin. Ngayon po, bago po magpatuloy ang ating tagapagsalita, papakilala po muna siya ng ating residente ng bayanan, ang ating Pastor Cirilo Juan. Ang ating pong tagapagsalita ay isang pastor. At isang ama ng tahanan at bagong pastor po na nakadistino sa ating kongregasyon sa Multiland. Kaluna po pasado ay akin ang ginising para makatiyak po tayo mayroong speaker. Ang aking pong tinutukoy ay ang ating kamanggawa, ang Pastor Darwin Dalpines. Siya po ang papatuloy. Salamat po. Salamat po sa inyong pastor residente sa isang napakagandang pagpapakilala sa akin. Ang haba po ng pakilala niya sa akin. Hindi. Nakakatuwa pong isipin. Pangalawang beses ko na po na naimbitahan dito sa bayanan. Bagamat hindi man karapat-dapat, ay salamat sa Panginoon at nakarating ako dito at ginamit niya ako dito ng pangalawang beses na po ito. Ngayon ay pang-apat, tama ho ba? Pang-apat na simbang gabi na po. Yung ating simbang gabi 2K20. At ang hindi lingid sa inyo na ang ating mga topics sa simbang gabi ay acronym. Acronym of the word Christmas. Acronym siya ng salitang Christmas. Yung una, letter C, ay Christ is our comfort. Ang gagaling. Pangalawa, Christ is our hope. Yung kagabi, yung kaninang madaling araw, Christ is our Redeemer. So ngayon naman, ang title ng ating mensahe ngayon ay Christ our intent listener. Yan, letter I na po tayo. Intent listener. Matamang nakikinig, tagapakinig. Ito po ang ating Panginoon. Ito lagi ang ating pakatandaan na that Christ is intently listening to our prayers. Ang ating Panginoon, ang Panginoong Jesucristo, ay matamang nakikinig sa ating mga panalangin. Ilang araw na lang at ramdam na natin yung Kapaskuhan. Sa pamamagitan ng ating yung kalamidad, yung klima, yung climate natin dahil malamig na. Pero hindi katulad ng mga nagdaang taon, yung ating preparation or yung ating celebration ngayong Christmas. Kasi nga dumaranas tayo ng hindi lamang pandemic. Pero number one reason iyon, yung pandemic. At marami nga ang nalungkot, maraming napighati, maraming nagsuffer dahil dyan. Hindi lamang yon. Bago dumating ang pandemic ay binulaga tayo ng pagsabog o pagputok ng Taal Volcano. Kaya hindi natin talaga makalimutan ang taong 2020. Meron pa nga nagbibiro na dapat daw ulitin ang 2020 dahil hindi raw kagandahan ang nangyayari. Pagdating ng December 31, mag-rewind daw, babalik doon sa dati. Papayag ba kayo nun? Hindi na, wag na. Ganito ba talaga yung pulpito nyo? Nakaganyan ako. Unique Pero parang dati hindi naman, parang ganyan. O ganito talaga. Ganito talaga. Siguro ako lang medyo so sa mga karanasan natin, na hindi kagandahan, pero para sa iba, talagang iniisip ng iba or ng karamihan, lalong-lalo na to those people who are not in a relationship with our Lord, ay parang sinalikuran na sila ng Diyos. Parang hindi na naririnig ng Diyos yung kanilang mga daing. Pero
tayong mga mananampalataya, alam naman natin kung ano talaga yung sentro ng ating pinagdiriwang. Sino ba ang sentro ng ating pinagdiriwang kapag Pasko? Si Kristo, ang ating Panginoon. Baka kasi sabihin ng iba Santa Claus. Santa Claus. Maraming ganun especially mga bata. Especially yung mga batang hindi nagagabayan. Pag sinabing Pasko, hindi si Kristo, si Santa Claus. Pero tayo naman, mga anak natin, nagagabayan natin. Tama po ba? Parang hindi naman, parang gumagano'n yung iba. Hindi. Ginagabayan naman, si Pastor Mon, talagang watching, talagang matinding tatay ho yan. Gabay na gabay ang kanyang mga anak. So, sa ating pagdiriwang, kakaiba man ngayong Kapaskuhan, very different from the past Christmas that we always celebrating. Usually ganitong araw or ganitong kapanahunan marami ng mga namimili. Napaka-traffic na, lalo sa malapit sa mall. Bagay, traffic pa rin ngayon Pero kumbaga nabawasan. Maraming hindi makapamili dahil walang pambili. Maraming hindi namimili dahil takot mamili. Di ba? Yung mga namimili, yun yung mga matigas ang ulo. Minsan nga, tumitingin-tingin kami ng aking pamilya habang nasa sasakyan kami. Iba-iba talaga ang personalidad ng mga tao. Kasi, sabi, always wear face mask. Ang face mask, ganyan. Nasa baba. Always wear face shield. Ang face shield, ginagawang headband. Ganon. Minsan nga dito pa sa likod ganon. Minsan meron pa ako nakita sa liig. Galing Pero ang tinitingnan po natin, dapat tayong mag-ingat. Protection ho kasi natin yan. Although sinasabi nila na marami na ang malapit nang dumating ang bakuna. Dapat pa rin tayong mag-ingat. Kahit na na-vaccine na po tayo, dapat pa rin po tayong mag-ingat. Yun lamang po. Yung po ang mensahe sa umagang ito, magandang umaga po. Hindi pa ho. Introduction ko pa lang po yun. Pasensya na kayo, mabiru po talaga ako. Mabiru po talaga. Kasi alam ko po yung struggle nyo, gumising kayo ng maaga, inaantok-antok pa, tapos, hindi ba? Kaya kailangan gisingin yung inyong mga diwa. Okay lang po ba yun? Ayan. Kung kailangan magsayaw ako rito, gagawin ko para hindi kayo antokin. Yan. So, itong ating mga teksto na ating pagbubulay-bulayan ay nagpapakita katulad ng naranasan ni Zacarias at ni Elizabeth na sa anumang kanilang mga karanasan, anumang karanasan ni Elizabeth at ni Zacarias, hindi ho sila magkaanak. Dalawang bagay. Una, dahil sila yung matatanda na. Pangalawa, dahil si Elizabeth ay barren or isang baog. At during that time, sa kanilang kultura, kapag ka sinabing hindi ka manganak or wala kang anak, ito ay nagpapakita ng isang curse or sumpa or punishment. Parusa. Makikita niyo po yan sa Levitico chapter 20. Hanapin niyo na lang po doon. Nandun lahat po yun. Ito'y isang sumpa. Ibig sabihin, hindi ninanais ng Diyos na magkaroon kayo ng anak dahil kayo ay pinarurusahan or kayo ay isinumpa. Pero sa kabila nito ay dininig ng Diyos yung kanilang daing. Dito papasok ngayon yung ating temang Christ is our intent listener. Dito sa ipinaranas kay Zacarias na si Jesus ang siyang matamang nakikinig sa ating mga panalangin. Dito nga po sa mga talataang 5-6 na tumugon, na lumapit o mabasa natin na dumating yung anghel upang ibalita kay Zacarias yung magandang balita na tinuguna ng Diyos yung inyong dalangin. Ano ba yung dalangin nila?
yung matagal nilang dalangin na magkaroon ng anak si Elizabeth. At iyon nga po ay si Juan Bautista. So, ngayon pong mensahe, yung mensahe sa umagang ito, meron po tayong katanungan. Meron tayong functional question na ating sasagutin. Kung sinasabi natin sa topic natin, yung pamagat natin ngayon, na si Kristo or Christ is our intent listener o matamang nakikinig, paano? No? Paanong nasabi or paanong si Kristo ay matamang nakikinig sa ating mga dalangin? How Christ listens intently to our prayers. Una ho, ang kasagutan sa ating tanong ay Christ intently listens to those who have faith or faithful to Him. Si Kristo ay matamang nakikinig sa mga tapat sa Kanya. Tapat sa Kanya. Dito ho sa talatang 5 to 7. Makikita po natin dyan na sinabi, binabanggit na si Elizabeth at si Zacarias ay matapat sa Diyos. Sila ay kalugod-lugod sa Diyos, kay Yahweh, dahil sa kanilang katapatan. Na sa kabila ng environment nila, yung mga nakapalibot sa kanila ng mga tao, na mga hindi tapat. Kasi during that time, yung mga tao nun ganyan parang laban o bawi. Yung haharap sa Panginoon, pagka okay na, tatalikod sa Panginoon. Pagka hindi na maganda, harap na naman sa Panginoon at babalik na naman sa pagtalikod. No? Pero sa bagay, hindi lang naman ho noon nangyayari yan. Marami rin hong ganyan ngayon. Amen? Marami din hong ganyan ngayon. Mamaya, medyo maratalakay natin ng kaunti yan. As a matter of fact, kaya naging kalugod-lugod mismo yung si Elizabeth at si Zacarias. Sa pangalan pa lang nila, yung pangalang Zacarias ay ang ibig sabihin ay Jehovah has remembered. Inaalaala ng Panginoon, ng Diyos, ng Yahweh. At kay Elizabeth, ang pangalang Elizabeth ay nangangahulugang God is my oath. God is my oath. Sa Tagalog, ang Diyos ang aking panunumpa. Ang Diyos ang aking panunumpa. Patuloy silang sumusunod sa salita ng Diyos. Pinapakita na yung katapatan nila sa pagsunod sa kautusan ng Diyos or ang salita ng Diyos. Ngunit gaya nga ng nabanggit natin kanina, meron lang silang isang kalungkutan. Yung dinidesire ng kanilang puso, yung nais ng kanilang puso, yun po yung magkaanak sila. Magkaanak sila. Bunga nga rin ho ng sinabi ko kanina na ang kawalan ng anak noon or sa kanilang kultura ay isang kaparusahan, isang sumpa. So nangangahulugan na ito ay kahihiyan. Kahihiyan personally doon sa babae o doon sa lalaki at kahihiyan na rin ng kanilang pamilya. Pero kahit na ganoon ang nangyayari sa kanila, ang kanilang nararanasan ay patuloy pa rin sila na nananangan, o nananampalataya, tapat na umaasa na kahit imposible ay tutugunin ng Diyos yung kanilang kahilingan, yung kanilang dalangin. Kaya nga, nabasa natin sa Lucas chapter 1 verse 13, ay dumating na nga yung tugon ng Diyos. Hindi ho LBC, hindi ho Food Panda, hindi ho Lalamove, hindi ho mismong anghel, anghel si Gabriel, ang nagbalita, nag-deliver sa kanila ng balita na yon. Nasabi, huwag kang matakot, Zacarias, dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay manganganak ng isang lalaki. At Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ang sabi po ng isang manunulat, God has a purpose for your pain, a reason for your struggle,
and a reward for your faithfulness. Nakalimutan ko po kasi yung aking USB na nandun. Maganda sana to nakikita sa slide. Pero wag mo kayo mag-alala, kahit na nagno-nosebleed na ho ako, pipilitin ko hong Tagalogin. Hindi naman halata, naka-face mask ako eh. Yan. Ang sabi po, ulitin ko ho, God has a purpose for your pain, a reason for your struggle, and a reward for your faithfulness. No, sa Tagalog po ang sinasabi, ang Diyos ay may layunin sa iyong kapagkapighatian. No. Merong dahilan sa iyong pakikipaglaban for your struggle and a reward for your faithfulness. At mayroong gantimpala sa iyong katapatan. No. Ito po yung naranasan ni Zacarias at ni Elizabeth. Dahil sa kanilang katapatan. Dahil sa kanilang faithfulness sa Diyos, kay Yahweh, na patuloy silang umaasa, na diringgin, ibinigay sila. Ibinigay sa kanila, yung kanilang hinihiling, upang mawala lahat ng agam-agam at kahihiyan, yung mga struggle na nararanasan nila. Ibibigay ng Diyos sa ating lahat kung patuloy tayong magiging tapat sa ating Panginoon. Sa taong pong ito, mga kapatid, marami tayong karanasan na hindi maganda. Marami tayong mga struggles na ating mga, ang ating mga pakikipaglaban. Nagkaroon tayo ng mga struggles, pakikipaglaban, nagkaroon tayo ng mga kapighatian. Ang iba sa atin, umiiyak dahil mga nawala ng trabaho, dahil sa pandemic, nagsara kasi ang mga pinagtatrabahuan nila. At yung iba naman ay nawala ng mga tahanan dahil sa bagyo. Yung bahay ho namin, kamuntik nang mawala sa mapa dahil pinasok po kami ng tubig. Sa amin, sa loob mismo ng bahay namin, lampas tao ho ang tubig. Pag nakahiga. Pag nakahiga ho. Pero hindi ho. Pinasok ho talaga kami, pero hanggang binti. Mataas ho yung lugar namin, hanggang binti ho sa loob. Pag lumabas kayo ng garahe, hanggang tuhod na. Pag lumabas kayo ng garahe, ng pagbaba nyo, paglabas nyo ng gate, hanggang bewang na. Imagine. Yung sasakyan ko ngayon, lumubog. Nung time ho na yon, syempre, ako po'y nagwo-worry nung time na yon. At ako'y nanalangin. Syempre, stress na stress ako dahil yung mga gamit ko kasi mamamahalin lahat po yun eh. Lahat po yun galing sa malayong lugar ng Divisoria. Mga pinamili ko yun Divisoria yun nag-iisip ako, sabi ko, naku, itong aking mga kasangkapang mamahalin, Divisoria pagaling, malulubog sa baha. Ako'y nanalangin. Sabi ko, Lord, patigilin mo na sana ang ulang ito. Alam niyo nangyari, mga kapatid? Hindi pinatigil ng Lord yung ulan, lalo pang umulan. Kaya lubog yung mga gamit namin. Pero alam niyo yung binigay sa akin ng Panginoon, yung kapayapaan. Yung kapayapaan. Nawala yung aking stress, nawala yung aking pag-aalala. Dahil ang parang isinabi sa akin ng Panginoon, maging tapat ka lang sa akin. Tapat ka naman sa akin, hindi kita pababayaan. Amen? Kaya mga kapatid, patuloy tayong maging tapat. Tapat. Be faithful to our Lord because Christ is intently listening to our prayers. Pangalawang tugon, mga kapatid, doon sa ating functional question o sa ating katanungan, na paano si Kristo ay matamang nakikinig sa ating mga dalangin. Pangalawa, si Kristo ay matamang nakikinig sa mga tumatawag sa Kanya. Christ is intently listens to those who calls to Him. Si Zacarias ay isang saserdote. Saserdote siya. Parang mga pari noon. At usually, ang mga ginagawa ng mga saserdote ay nagsusunog sila ng incense o yung insenso. Insenso sa loob ng templo o minsan sa labas. At yung usok ng insenso na yon, iyon yung nagre-represent. It represent the prayers of the people.
No, the prayers of the people. At iyon lagi ang ginagawa ni Zacarias. Kasama yung kanyang panalangin doon, kasama yung kanyang pagtawag doon. No, hindi siya nagsasawa. At bago matapos yung gawain ni Zacarias sa pagsunog ng insenso, ay nagpakita sa kanya ang anghel na sinabi nga na huwag siyang matakot, dininig ng Diyos ang panalangin niya. Ang dalangin ni Zacarias ay dininig ng Diyos dahil sa kanyang matiyagang pagtawag. Dahil sa kanyang patuluyang pagtawag. Meron daw isang mangingisda. Ito maganda to. Kwento ko sa inyo. Ayaw niyo ho yata eh. Sige, kwento ko. Meron daw isang mangingisda. Itong mangingisda na to, hindi ito mananampalataya. Mananampalataya in the sense na hindi nga lang siya talaga pag-ganon. Alam niyo yan? Pag-ganon. Ayan. So, nung nandun sila sa isa sa laot, nagkaroon ng malakas na bagyo. Bagyo talagang malakas na halos itaob na yung kanilang bangka. At ang sabi, nakiusap yung kanyang mga kasamahan na tayo'y manalangin. Kapatid, tayo manalangin. Pero ang sabi niya, ang tagal ko nang hindi nananalangin. Ang tagal ko nang hindi nagsisimba. Ang sabi niya. Pero nakiusap pa rin yung kanyang mga kasamahan, manalangin tayo. So ganito ang kanyang pinanalangin. Sabi niya, Lord, matagal na po akong hindi humihingi sa inyo or humiling sa inyo ng kahit ano. No? Pagbigyan niyo lang ako ngayon. And I promise, I won't bother you again for another 15 years. Wow! Grabe, no? Hindi ko na ulit kayo iistorbohin sa panibagong, sa another 15 years. Mga kapatid, nakakalungkot, no? Yung senaryo na ganito. No? Pero, ang mas masakit, maraming mga tao ang ganito ang pananaw. Tama? Maraming mga tao ang ganitong pananaw. Nakakaalala lang sila na tumawag sa Diyos in front of their struggles or sa harapan ng panganib, ng problema, o nung anumang mga adversities na kanilang kinakaharap. Ang sabi nga doon sa nabasa ko, ang sabi rin sa quotation, if you only pray when you're in trouble, you're in big trouble. No? Ulitin ko, no? If you only pray in times of trouble, or when you're in trouble, you're in big trouble, sabi. Sa Tagalog, kung nananalangin ka lang, kung ikaw may problema, may malaking problema ka, bata. Sabi nga ng pulis sa amin, may malaking problema ka, bata. No? Dapat hindi raw ganon yung ating pananaw, paningin. Tayo'y manalangin, tayo'y dumulog sa Panginoon, meron ba kayong Christmas lights dito? May Christmas lights na ho kayo? Ang ganda ng Christmas lights, ang ganda, Ayan, ang ganda, oh. Di ba? Pero nakakalungkot, kung yung gagawin natin, parang Christmas lights din. Yung ating pagiging tapat, yung ating relasyon sa Diyos, yung ating pagtawag sa Diyos, yung ating pananalangin sa Panginoon ay parang Christmas lights. Yung, patay sindi. Dapat ang nais ng Panginoon ay hindi ka maging Christmas lights, kapatid. Dahil ang Christmas lights ay dekorasyon lamang. No? Nilikha tayo ng Diyos according to His image. Hindi pang dekorasyon. Special tayo. So ang nais niyang relasyon natin sa Kanya ay constant. Patuloy tayong tumawag sa Kanya. Nakaranas tayo ng makapaghatian, problema, or maging maayos man yung ating pamumuhay. No? Maraming mga nagsasabi na ngayong pandemic ay ngayong taon na to ang pinakamalungkot na taon. Tama? Pero para po sa akin, itong year 2020, ito yung pinakamasayang taon sa aking buhay. Pero huwag niyo ho pagkakamali ho. Bakit ho? Hindi ho dahil sa yumaman ako, nagkapera ako, ngayong pandemic, hindi ho. Dahil ngayon ko po naranasan
no? Ngayon ko lalong naranasan yung pag-ibig ng Diyos sa akin, yung pag-iingat ng Diyos sa akin, at yung pagpapala ng Diyos sa akin. Ganon din naman sa inyo mga kapatid. Kaya kayo nandito ngayon kasi ipinakita ng Diyos sa inyo, no? Yung pag-iingat, katapatan para sa inyong lahat. Mga kapatid, patuloy lang tayong tumawag, no? Continue to call upon the Lord, no? Ipakita nyo sa Kanya kung ano yung desire ng inyong puso. Pero kailangan nakalinya kayo doon sa kalooban niya. Alam niyo naman, kung hindi na kayo nakalinya sa Kanya, hindi ba? Naglalag na yung inyong connection. Di ba? Yung parang nangyari. Ang galing nung ano nyo, ha? Nung inyong technical team dito, ang galing, no? Sana all. Kami walang ganyan eh. Virtual na choir. Mahirap kasi mag-edit niyan, tama po ba? Mahirap mag-edit niyan. Hindi basta-basta. Kami lang yung mga magagaling ang pwedeng gumawa niyan. Joke lang po yan. So, patuloy tayo, no, na umasa, no, na tumawag sa ating Panginoon katulad ng ginawa ni Zacarias at ni Elizabeth, no, na kahit napaka-imposible na dahil sila ay matatanda na at the fact na si Elizabeth ay isang baog, patuloy pa rin silang tumawag at dininig ng Diyos ang kanilang hinaing, yung kanilang prayer. Pangatlo, no, at dito po tayo magtatapos. Nabanggit ko na ho sa inyo na hindi ho talaga ako mahaba mag-sermon. Di ba nung una, natanda? Sino ho nakatanda? Wala. Absent kayo lahat, nandito ako. Nabanggit ko ito eh. Sabi ko, naniniwala kasi ako na short sermon moves the heart. Yan. Tandaan nyo na, no? Long sermon moves the chair. Kasi pag mahaba, medyo nangangalay na kayo. Ganun-ganun yung mga di ba? Ganun eh, ganun. Diba? Kaya, pastor, di ba? Ito, si pastor, maiksilan din mag-sermon. Hindi, kaya maayos yung mga upuan nyo eh. Usually, pag mga ganun pastor, mga tagal, gulo-gulo yung mga upuan eh. Pa-ekis-ekis na. Ganun. Kaya mga kapatid, balik tayo sa pangatlo, no? Yung sa tugon natin, doon sa katanungan, yung ating $1 million question of the day, yung kung papaano si Kristo ay matamang nakikinig sa ating mga dalangin. Si Kristo ay matamang nakikinig sa mga dalangin natin, nakikinig sa may mga pananampalataya sa Kanya. Christ is intently listens to those who have faith in Him. Faith, pananampalataya. Ito yung pinakita, hindi pala pinakita ni Zacarias. Nung nagpahayag kay Zacarias, yung anghel, na sinabi nga na ikaw ay magkakaroon na ng anak, magbubuntis ang iyong asawa. Pero ang sinagot ni Zacarias ay pag-aalinlangan during that time. Pag-aalinlangan. Ang sabi niya, papaanong mangyayari yon? Matanda na ako at ganoon din naman ang asawa ko. Ang sabi niya. Pero sabi ni Angel Gabriel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Siya ang nagsugo sa akin para sabihin sa iyo ang magandang balitang ito. Dahil hindi ka kaagad naniwala, ikaw ay mapipipi. Ang sabi, hindi ka makakapagsalita hanggang dumating yung araw ng sinasabi ko. At nangyari nga po na si Zacarias ay hindi makapagsalita, no, hanggang hindi pa nangyayari yung sinasabi noong anghel ni Angel Gabriel. Ang sabi po ni Saint Augustine o Saint Augustine, ito po ay isang philosopher. Siya po ay isang theologian nung siya'y nabubuhay pa. Ang sabi niya, faith is to believe what we do not see. And the reward of this faith is to see what we believe. Bitin ko, faith is to believe what we do not see. And the reward of this faith
is to see what we believe. Ang ganda ho, ano? Kaya lang, hindi ko alam kung ano ibig sabihin. Sorry po, Hindi. Ang sinasabi rito, ang pananampalataya raw ay paniniwala sa hindi mo nakikita. No? Ang pananampalataya ay paniniwala sa hindi mo nakikita. And the reward of this faith is to see what we believe. At ang gantimpala, no, sa pananampalatayang ito ay para makita mo yung iyong pinaniniwalaan. Ano? Ipinapakita sa atin ng Panginoon. Hindi pisikal na pagpapakita, kung hindi ipinapakita sa atin yung kanyang pag-ibig. Kagaya ng naranasan natin, yung pag-iingat niya, no? Nararanasan natin, nararamdaman natin yung pagmamahal, yung mga biyaya. Ang gaganda ho ng suot nyo, no? Sigurado may mga Christmas bonus na kayo. No? Isa biyaya 'yon. No? Yung kapatid ko nga ho, nilapitan ko. No, sabi ko, Nel, si Pastor Homer, kilala niyo ho 'yon? Yan, si Pastor Homer, asawa ho nun yung kapatid ko. Sabi ko, Nel, kailangan kasi natin ng na maayos yung ating garahe. Baka meron ka dyan. Sabi, ipag-pray natin, kuya. Sabi ko, pinag-pray ko na nga. Sabi sa akin ng Lord, sa'yo raw papadaan. Ayaw pa rin pumayag. Wala, ganun pa rin. Wala pa rin. Yun ho yung sinasabi. Yung pananampalataya natin na matutupad yung mga naisin natin. Yung makitaan tayo ng pananampalataya sa atin dahil ipaparana sa atin ng ating Diyos. Kahit hindi natin nakikita ito, no? Tayo'y nananampalataya. And that reward, no? Ay makita natin kung ano yung pinaniniwalaan natin, yung pinanampalatayaan natin. Mga kapatid, hindi ka agad naniwala si Zacarias sa ipinahayag ng anghel at naging dahilan iyon upang hindi siya makapagsalita. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita na hindi dapat tayo mawalan ng pagtitiwala sa Panginoon. Not even once, not even this. Ganyang kaliit, hindi dapat. No? Huwag dapat tayong mawalan, no? Ni kapiranggot na pagtitiwala sa Panginoon. Kahit sa mga bagay na parang imposible sa atin. Ang nais ng Diyos, sa kahit na anong sitwasyon, tayo ay maniwala sa Kanya na magagawa niya ang anuman sa ating buhay. No? Pananampalataya. Ang hamon po sa atin, manampalataya tayo sa Kanyang kapangyarihan. Dahil ating pakatandaan na si Kristo ay matamang nakikinig sa mga nananampalataya sa Kanya. Sa atin pong pagkatapos, ang sabi po sa isang quotation, when you pray, God's listen. When you listen, God talks. And when you believe, God works. Napakaganda ha. Kung tayo ay nananalangin, nakikinig ang Diyos. Amen? Kung tayo ay nakikinig, nagsasalita ang Diyos sa atin. Amen? At kung tayo ay naniniwala, kumikilos at gumagawa ang Diyos para sa atin. Mag-iiwan ko ho yung aking pagwawakas doon sa aking napanood. Kung sino man nakapanood sa inyo ng God's Not Dead Part 2. Gusto ko yung quotation doon na yung senaryo po na yon, itong si Grace, parang meron siyang question sa Diyos na kung bakit parang hindi siya pinakikinggan ng Diyos. Hindi niya kine-question yung pananampalataya, hindi niya kine-question yung pag-ibig ng Diyos sa kanya, o yung pananampalataya niya, yung relasyon niya sa Diyos, hindi yon. Ang parang kine-question niya lang, bakit parang hindi nakikinig ang Diyos sa kanya? No, bakit hindi parang hindi ako pinakikinggan ng Diyos? Alam niyo sagot ng kanyang tatay, when you are going through difficulty and wonder where God is, no? If you are going through difficulty and wonder where God is, remember that the teacher is always quiet during the test.
Tandaan mo natin mga kapatid, the teacher is always quiet during the test. Bakit? Hindi ho siya quiet dahil ini-islab niya ho tayo. Ang Diyos ay hindi ganon. No? God is being quiet because He is listening to us. He is observing us. Kung may natututunan pa tayo sa ating pinag-aaralan sa Kanyang salita, kung paano natin hinahandle yung pagsusulit na ito, yung pagsubok na ito, no? Kung paano natin ginagawang kalasag yung Kanyang salita. He is quiet because He is observing us and He is listening to us. Mga kapatid, it is a test of faith. Ito ay pagsusulit ng pananampalataya. No? Upang makita ng ating Diyos kung gaano kalaki yung iyong pananampalataya. At ang reward, makita niya rin kung gaano kalaki rin yung faith that He will put on you. Sa Kapaskuhang ito mga kapatid, patuloy lang tayong maging tapat sa ating Panginoon. Patuloy tayong maging tapat sa ating Panginoon. Patuloy tayong tumawag sa ating Panginoon. At patuloy tayong manampalataya sa ating Panginoon. Because Christ is intently listen to our prayers. Merry Christmas po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Salamat po sa mabiyayang mensahe. At ngayon po tayo ay dudulog. Pero dyan na lang po kayo sa inyong mga upuan. Tayo pong lahat ay tumayo. Papanalangin po tayo ng ating pastor. Kinikilala po namin, Panginoon, na Ikaw ang tunay na mabuting tagapakinig sa bawat isa sa amin. Ang aming mga panalangin ay nilirinig, Panginoon. Salamat sa paggamit mo sa aming kamangigawa, na maging mabisang daluyan ang iyong mga salita sa umagang ito. Alam namin pinagpala mo ang buhay na aming kamanggawang ito, hindi ng kanyang sambahayan. Harapati mo, Panginoon, na sa mga salita na aming napakinggan, patuloy na makagawa ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Maranasan po namin na patuloy na Ikaw ang lubos na pagtiwalaan po namin, hindi lamang sa panahon ng kaginawang, kundi sa panahon na nakakaranas ng mga kagipitan at mga pagsubok ang mga anak. At sa kanyang Panginoon, na sa umagang ito, tunay nga po na walang sino man sa amin ang hindi naabot ng iyong pagpapala. Patuloy kang mahusap sa buhay ng bawat isa. At patuloy kong maitalaga ng bawat isa sa amin, ng aming mga sarili, sa isang puspusang paglilingkod sa iyo, na kung paano kami ay madalas na magkukol ng mga salita at mga panalangin para sa iyo. Kami, Panginoon, ay kailangan din tumahimik upang Ikaw ay aming patuloy na mapakinggan. Ngayong umaga, Panginoon, narito ang iyong mga anak. Katagpuin mo po ang kanilang mga pangailangan. Patuloy nilang maranasan Ikaw ay malapit sa kanilang mga buhay, sa kanilang tahanan, sa kanilang mga negosyo at sa kanilang mga pinagtatrabahuan, Panginoon. Aming dalangin patuloy na maranasan ng bawat isa yung kapayapaang nagmumula sa iyo. Yung kagalakan at higit sa lahat, Panginoon, yung mga provision mo sa amin sa buhay na ito. Maasa kami, Panginoon, na sila po na mayroong mga tanging pagpapasalamat, tanggapin mo po ang kanilang mga pagpapasalamat. At nawa, Panginoon, ang mga anak mo na sumapit sa kanilang kaarawan, may anibersaryo ng kanilang kasal, patuloy na maranasan ang pagtatalaga ng buhay para sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy na maranasan nila yung maalab na paglilingkod sa iyo
lalo pa nga patuloy na pinagpapala mo ang bawat isa sa kanila, hindi lamang sa mga pagpapalang material, kundi maging mga pagpapalang espiritual. Sa bawat isa, Panginoon, na nakapakinig ng iyong mga salita, o hinahamon mo ang bawat isa sa kanila na muling magbalik loob sa iyo, na muling magtalaga ng buhay sa iyo. Ito naman, Panginoon, ang maging karanasan ng bawat isa sa kanila. At umaasa po kami ng iyong mayamang pagpapalat basban ay paranas mo sa kanila sa pamamagitan ng Diyos. Mga magulang, mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon, kay ingatan, paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha at mga bag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha at bigyan kayo ng kapayapaan. Ngayon na pa kayo nabubuhay. Amen. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan at tayo ay darako sa ating offering. Purihin ka ang Diyos sa biyayang mensahe na aming narinig. At narito po ang aming magdudog sa pagpagkain po para sa ating gawain. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoon. Amen.
sa aking mga kamanggagawa, mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng ating Diyos sa masalangit. Patuloy nating ipahayag ang pagliligtas ng ating Panginoon Kristo. Taglayin natin ang kapangyarihan sundin ng patnubay na banal na Espiritu sa ating mga buhay, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Nakakaupo na po ang kapulungan. Ngayon po tinatawagan ng Kuya Ronald or Kuya Ryan para sa palaro. Magandang umaga po. So sa ating pong paksa kanina, Christ, our intent listener, ay ating nakita kung paano sa buhay ni Zacarias ay pinaranas ni Jesus na siya ang Kristo na matamang nakikinig. Tandaan natin na si Kristo ay matamang nakikinig sa lahat ng tapat, nananampalataya, nakikinig at tumatawag sa Kanya. So importanteng bagay po sa ngayon, panahon na ito ay paggamit ng cellphone upang matawagan ang nais mong makausap. At para makapokus ka sa pakikinig, ay minsan gumagamit tayo ng mga earphone, ng headset, ng earpods. So ngayon pong umaga, kung sino man po makapagdadala ng dalawang bagay na to, cellphone, may kasamang headset or earpods, ay may premyo po, yung kauna-unahan po. Malaki po ang premyo. Papel de ahensya po. Pwede na ako. Okay. Pastor, nauna po si Ate Linda. Malaki po ba ang kailangan? Okay, sige. Ang palaro po ay si inuuna. So, si Ate Linda po ang mananalo ng papel de ahensya. Hindi po, sige, may premyo po. Salamat po. Ayan, salamat po kay Chiro sa pagpapalaro. Ngayon po, ayan yung, dahil araw po ngayon ng Sabado, December 19, ang ating pong speaker, walang iba kundi ang ating Pastor Darwin Dalumpines. Palakpakan po natin siya. Ayan. At ang presider pa ang inyong lingkod. At palakpakan dito. At ang love gift po ay nagmumula kay Carlos Castro. Ang food sponsor po ang Batalier family and Eusebio family ngayong araw. Dahil po umuulan, huwag po kayong lalabas muna. No? Ayan. Dito na lang ako. Sige po. Ngayon po, ang hilingan po ng ating Ate Linda po kasi ay mag-undergo ng operation sa gallbladder pang. Kaya hihingi po natin ng prayer para sa ating pastor. Ate Lynn, magpa-pray po kayo ng ating pastor Cirilo. Tayo po tayong lahat. Tayo po'y manalangin. Dakilat na pagpapalang Diyos, salamat po sa aming kapagsigalinda. Pagulpuan ng Diyos ng pinigasin ito. Sa araw na ito, ay bukas, sa antasyon ng instruksyon. Ang patuloy na panalangin po ito, para lang kanya yung kapayapaan ng isipan, o yung mga doktor, na siya pagkakal sa kanya, mga medical assistance team, at mga gamot na tutulog sa kanya. Lahat ay maging para sa kanyang pagbubuti. At alam ko namin na ito yung isang gagawin niya na iwan ito pa para hospital man o ako at better. At alam ko Panginoon,
Upo po muna tayo. Para po bukas, sa araw ng linggo, ang ating pong speaker ay ang Pastor Angel Ginto. At ang presider po ang Kuya Predicador Obid Eusebio. Ang lagi po ay magmumula sa ating kapatid na Merly Licerio. Ang food sponsor po ang Roger Cabasag. At ako po bukas. Ayan, Tess Licerio po. Ang attendance po natin ngayon, ilan po? Wala daw po. Pero alam ko marami. Wala daw attendance. Sige po tayong lahat. Kayo po tayong lahat.